Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So dalawang tulog na lang mga kadabarkads at Pasko na. Papalapit na tayo sa exciting part na kung saan ay pinakaantay ng marami. Kaya ngayon pa lang bumabati na po ako sa inyong lahat ng Merry Christmas mga Kadabarkads. And speaking of Christmas nga mga Kadabarkads, sobrang merry ang Christmas and birthday ng papa po ni Singing Queen Casey Bueno dahil sa natanggap niya pong regalo mula kay Casey na 2 months niyang tinago sa kanyang kondo para lang maibigay sa birthday ng kanyang papa. Sabi nga po ni Casey, happy birthday papa. Sana magustuhan mo tong munting regalo ko para sa inyo ni mama. Last year mo pa binabanggit sa akin na dream mo magka-car. So dahil mabait kang daddy, your wish is my command. You deserve it pa. Mahal na mahal kita pa kayo ni mama. May pangsamba na kayo na sabi mo, again, happy birthday and Merry Christmas. Alagaan mo tong car mo ha, mangyak-ngyak pa. Tara na, road trip na tayo. I love you pa. Sabi niya pa, yung 2 months kong tinago sa kondo para maantay tong moment na to na maibigay sa papa ko. Worth it. I love you papa and mama. Cute-cute na surprise ni papa. Maluha-luha siya. Meaning, successful ang surprise birthday gift. So napakabait po na anak ni Singing Queen Casey Bueno mga Kadabarkads kasi talagang napasaya niya po yung kanyang mga magulang sa kanyang regalo. At alam niyo ba mga Kadabarkads, ang daming mga netizen ang humanga po kay SQ Casey Bueno dahil po yan sa kabaitan na pinakita niya sa kanyang mga magulang. Samantalang si Raisa May Dizon naman ay enjoy at na-explore pa rin po ang Japan at katunayan po niyan nagbahagi po siya ng short video na kung saan ay nasa mini fig cafe po siya na kung saan ginawa na pong pet yung mga fig doon. Ang cute nila mga Kadabarkads. Nakikipaglaro po si Raisa May Dizon sa mga pig na talaga namang in-enjoy din po ng mga viewers ni Raisa May Dizon. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay John Jordan Avina na kung saan kasama niya nga or nakasama niya nga itong mga bigatin po na singer and actor sa showbiz industry. Yan po ay naganap nung nakaraan dito sa Royce Hotel and Casino. Para po yan sa isang birthday celebration po ng tinawag niyang Tito Bong 76 birthday. Nakasama niya po doon si Gary Valenciano syempre. And andyan din po si Ariel Rivera, ang isang singer and songwriter, actor din. Imelda Papin, andyan din si Tony Gonzaga, si Alex Gonzaga at marami pa pong iba. Grabe si John Jordan Avina, no? Talagang mga bigatin po yung mga nakakasalamuha at nakakasama niya sa mga event. Maraming nagsasabi na ganito daw talaga pag wala daw kontrata, malayang nagagawa at nakapag-perform sa iba't ibang mga entablado. Well, sana nga po mga Kadabarkads ay maging successful si John Jordan Avina sa kanyang pinili po na direksyon without Itbulaga family. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin itong personal message po ni Alex and Channel para kay Jerome Ibardome bago po mangyari ang solo concert ni Jerome. So pinalakas po ni Alex and Channel ang loob ni Jerome Ibardome sa isang napakagandang mensahe po niya. Sobrang proud na proud si Alex and Channel kay Jerome Ibardome. Samantalang sa mga nagtatanong naman po ng update tungkol dito kay Mr. Anjo Eliana sa Itbulaga at sa TBJ at Dabarkads natin, nananahimik na po ngayon si Mr. Anjo Eliana mga Kadabarkads. Ilang araw at ilang linggo ko na pong hindi naririnig na binabatikos or sinisiraan niya po ang Dabarkads natin. Talagang nanahimik na po siya kasi alam niya po ang kanyang kakaharapin sa ngayong darating po na taong 2026. Pero since nanahimik na nga po si Anjo Eliana mga Kadabarkads, posible
na mahilot ang TBJ at ang mga Dabbercads na hindi na po sila magsampa ng kaso. Pero para sa akin mga Dabbercads, kung ano yung ginawa ni Anjo, dapat niya po yun na pagbayaran kasi siniraan niya po ang mga Dabbercads natin. Pero depende pa rin po yan sa TBJ kung ano po ang kanilang magiging desisyon, kung itutuloy ba nila or iuurong nila yung pinaplano po nila na kaso para kay Angelia na kaya antabayanan na lang natin kung ano po yung mga magiging update tungkol dito. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol dito sa isang Dabbercads na kung saan ay may statement po sa TV5. Sabi nga po dito, rumarakit lang pala si Maha Salvador sa isang proyekto sa ABS-CBN. Ngunit napamahal na sa kanya ang kapatid network TV5 at hindi niya ito iiwan basta-basta. Makasama pa rin sa mga formidable artists ng kapatid network si Maha Salvador. Sa katunayan, kasama siya sa isa sa pinakamalaking proyekto ng Media Quest at MSET Production para sa fantaseryeng The Kingdom, ang TV series adaptation ng pelikula ni Vic Soto. TV5 ang kumukop kay Maha Salvador noong panahon ng pandemya kung saan nawalan siya ng mga proyekto sa ABS-CBN matapos matanggal ang kanilang prangkisa. Isa si Maha sa mga unang nawala ng proyekto, kaya naman hindi nagdalawang isip ang kapatid network para kunin siya dahil na rin sa angking galing at husay bukod pa sa maganda in and out. Napasama siya sa ilang mga proyekto sa TV5 gaya ng Imagination, Sunday Noontime Live, Niño Niña o My Corona at guesting sa iba't ibang kapatid shows. Hindi siya nawala ng proyekto at talaga namang inalagaan siya ng Media Quest sa TV5 kaya napamahal na siya rito at hindi niya ito iiwan. Sa kanyang bagong proyekto sa Kapatid Network, makakasama niya sina Christian Reyes, Riza Zenon, Derek Ramsey, Piolo Pascual, Vic Soto, at marami pang ibang bigatin at bagong mukha sa telebisyon at pelikula. This is it, handang-handa na talagang TV5 matapos putuli ng ugnayan nito sa ABS-CBN. So, ibig sabihin magkakaroon din ng bagong project si Vic Soto mga Kadaberkads, no? Yung adaptation nga po ng pelikulang The Kingdom. Mas pagagandahin po nila ito mga Kadaberkads. So, congratulations sa dalawang Daberkads natin dahil meron pala silang malaking project dito po sa TV5. Tunay nga pong handang-handa na talaga ang Kapatid Network sa mga bago at bigatin po na mapapanood or palabas dito sa Kapatid Network. Ngayon palang congratulations Mr. MVP, TV5 Media Quest, and syempre ang MZ Production na talaga naman pong kinuha si Maha Salvador sa proyektong gagawin sa TV5. So excited na ba kayo dito mga Kadaberkads? Please comment down below. So paano hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.